At dun kay Adan, dito pala nagsimula yung under desire. Pero sana, hindi ko naman sana mangyari sa akin. Dahil baka tumatawa lang ako ng tumatawa, baka mangyari pala sa akin na sana loob ng Diyos na huwag naman mangyari. So, si Samson po ay natokso din ng babae. So, magaling magmanipula itong mga babae na ito. Nasabi ni Samson sa kanya yung sekreto kung bakit siya malakas. Yung buhok ni Samson, yun po ang kalakasan niya. Kaya siya bumagsak. Sinabi niya kay Delilah na yun yung kanyang sekreto kung bakit siya malakas. So, si Adan tsaka si Samson, marami pa yan eh. Si Solomon, ganun din. Marami rin siyang kahinaan. Hindi ko na lang nilagay. So, dumawa tayo dyan sa tukso sa pera. Napakarami bagay na pwede tayong matukso sa pera. Iisa lang naman ang solusyon po rito eh, para hindi tayo matukso eh. Maging kontento po tayo sa ating kinikita. Kung maging kontento tayo sa buhay kung ano meron tayo. Hindi mo po sinasabi na masamang mangarap ng mataas kung kaya natin content. Pero kung wala ka namang ginagawang aksyon sa buhay mo, parang hihirap ka tayo maghangad ng napakataas. Ang binigay kong halimbawa dito is si Demas. Nalagay ko yata dito. Ayan. Si Demas ay natukso sa pera. Hindi. Nasa Matthew 26. Nasa Matthew 26 and ang verse po ay 14 and 16. Ang sabi po ay ganito. Nang magkakayo isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote. At sinabi, anong ibig ninyong ibigay sa akin at siya ibibigay ko sa inyo? Wika ni Judas Iscariote sa mga Hudyo. Sabi po dito, at siya'y tinimbangan nila ng 30 putol ng pila. Pira ito noong panahon nila at umas ito ng pira ng ngayon. So si Judas Iscariote, dahil ito'y magnanakaw, natokso siya. See? Alam ni Satanas kung saan siya mahina. Doon siya tinokso ni Satanas. Ang sabi sa 16, at buhat ng panahon niya oy, umanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. So, si Judas Iscariote ay natukso pagdating sa pera. Sana tayo hindi tayo matukso pagdating sa pera. Alam naman natin na ngayon nakalagay sa 1 Timothy, money is root of all evil. Ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kung gagamitin mo ito sa masama. Hindi masama na kumita ng pera. Ang masama kung mali yung paggamit at paghangad mo ng pera. Napakarami mga tao pinapalit. Yung iba nga, yung mga mababang lipad, kapalit nun, pera. Diba? Yung dignity. Dahil lang sa pera. Maraming mga tao na possible na pwede silang matukso. Sana paglabanan natin ito. Ang ginagawa ng ating Panginoon Kristo nung siya itinutukso, ang ibinabato niya ay yung banal na kasulatan. Yung nilagay mong note dyan, dun sa mga bata, sa mga kabataan, na lumalaki. Nagsisimula pa lamang, huwag tayong pumukwit ng pera sa ating mga magulang, sa ating nanay at tatay. Dahil sa maliit na bagay, lahat ng bagay, nagsisimula sa maliit. Sana sa mga magulang, turuan natin ng maayos ang ating mga dahil nakalagay din naman yan sa Proverbs na alagaan natin. I-guide natin ng maayos ang ating mga anak upang sa paglaki
ay dumaan sila sa tuwid na daan. Hindi po sa dating daan. Ayan. Yung tukso sa material na bagay, ang hinalimbawa ko po dito ay si Demas. Si Demas po ay umibig sa sanlibutan. Ang sabi dito, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, wika ng Apostol Pablo, palibasa inibig niya ang sanlibutan ito, at napasa sa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay napasa Dalmatia. So, yung pag-ibig sa sanlibutan na nakalagay sa 1 John 2:15, nasabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino ba na umibig sa sanlibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Inisa-isa dito yung pag-ibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mga mata, at kapalaluan sa buhay. Yung kayabangan, yung kapalaluan sa buhay, kayabangan ko, kasama ito sa makasanlibutan. Masasamang pita ng mata, masasamang pita ng laman. Ito yung nakapaloob na inibig ni Demas. Na ang pwede natin malabanan nito o kailangan ano tawag dito? Mapaglabanan natin ang mga bagay na ito kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia o isinasabuhay natin yung banal na kasulatan. Pang-apat po yan. Tukso sa paniniwala. Yan. Maraming natutokso po ito. Hindi lang natukso, talagang natukso na. Hindi po ba? Ano ba ang mas paniniwalaan natin? Yung Bible o tradisyon? Kasi yung tradisyon, salit-salit sabi niya yan eh. Lagi sinusulat ng mga unang mga ngaral na ang Bible ay binalutan na ito ng tradisyon. Ang Bible, ang mga nakapalibot dito, itong mga guhit na to, nagre-represent yan sa mga tradisyon. Hindi na binuklat, hindi na inalam ang banal na kasulatan, mas pinaniwalaan yung salit-salit sa amin ng tao. Dapat ba natin paniwalaan ng Biblia? Yes po. Kaya nga po tayo nandito eh. Huwag natin pong bayaan ang ating pagkakatipon. Sinabi yan ng Biblia. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Anong talata yun? 1 Thessalonians 2:13. And 2 Timothy 3:16-17. Yan po yung mga talata ng ang Biblia po ay salita ng Diyos. Now, yung tradisyon, saan ba tayo nakalinya dito? Ano ba yung mas pinaniniwalaan natin? Yung Bible o yung tradisyon? Kung naniniwala tayo sa tradisyon o sa salit-salit sabi ng tao, kasi ang sinasabi nila may kapre daw, may kapre noong unang panahon, may white lady, mayroong aswang, mayroong multo, mayroong nuno sa punso. Hindi ba salit-salit sabi ng tao yan? Tukso po yun sa paniniwala. Kung naniniwala ka sa Bible, dapat sa Bible lang. Dahil kung sa tradisyon ka naniniwala, ang sabi ng Biblia, kung sa utos ng tao ka naniniwala, ang sabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Meron. Sa Mark 7:6, kung naniniwala tayo sa tradisyon o sa mga utos ng tao, ang sabi dito, at sinabi sa kanya, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.